Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS NBC Milliones. NBC Million. Mamimigay na naman kami dito sa MBC ng 1 million pesos! Sa isang malinis na papel, ilagay ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ipasok sa loob ng isang white legal-sized envelope. Kalakip ang alinman sa mga required proof of purchase o POP. At sa labas ng envelope, ilagay ang NBC Milliones 2026, ang POP na ginamit at ang MBC station na iyong sasalihan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa MBC station sa inyong lugar. DZRH, Love Radio, Yes FM, Easy Rock, Aksyon Radio. Pagkakataon na manalo ng hanggang 1 million pesos sa Grand Draw at libo-libo pa in cash prizes sa 10 weekly draws sa mga MBC stations nationwide. Dito sa MBC Milliones 2026. Sali na! MBC Milliones is brought to you by Pride Detergent, Smart Dishwashing, Shield Bath Soap, Unique Toothpaste, White Rose, Charm Fabcon, Star Wax Floor Wax, San Miguel Pale Pilsen. See posters or visit our Facebook page for more details. Promo period is from January 10 to March 27, 2026. DTI Fairtrade Permit number FTEB 244864, series of 2025. Drink responsibly. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blues. Amoy kala, amoy good vibes! Here are top 3 reasons why you should get your hands on MX3 capsule. 1. It has alpha, beta, and gamma mangosteen. 2. It's cholesterol and fat-free. 3. MX3 is proudly Pinoy made and has garnered multiple international awards. So what are you waiting for? Dito ako sa tested and proven ko na. MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blues. Amoy kala, amoy good vibes! Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blues. Amoy kala, amoy good vibes! Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blues. Amoy kala, amoy good vibes! Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blues. Amoy kala, amoy good vibes! Sa Meralco, tinulungan nila ako kung ano yung magiging role ko, kung ano yung magiging improvement ko. Yung depensa ko kasi lagi nilang sinasabi sa akin na yung scoring ko nandyan parang natural yung scoring ko, pero yung kailangan nila sa akin maging two-way player. Meron akong pangarap na gusto ko din umabot sa Gilas eh. So talagang titignan ko si Kuya New kung ano ba yung qualities niya, kung bakit siya nandun. So isa yun yung pagiging two-way player niya. Yun kaya sabi ko, kailangan ko magkadepensa kung gusto kong mapunta ng Gilas. Hi, I'm CJ Cancino, professional basketball player para sa Meralco Bolts. Abangan ang aking exclusive interview dito lang sa DCRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino.
maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Hataw Balita. Ang niyo pong mga lingkod, sina Ray Sibayan at Romel Fuertes para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Mga balita ho mula po sa probinsya. Sada Probinsya. Gumuhong highway sa Lake Cebu, hindi na raw maaring i-repair. Ating namin sa report ni RH19 June Di Makutak. June. Lakay Ray, Lakay Romel, nakafocus ang DPWH sa ibang lokasyon na gagawa ng diversion road kapalit ng gumuhong highway sa Barangay Ned Lake, Cebu South, Cotabato. Batay sa initial findings na inireport ng geologist kay Secretary Dizon, hindi nakakayanin na i-repair pa ang gumuhong bahagi ng highway dahil sa nakitang kalat-kalat na bitak. Ayon kay Secretary Dizon, agaran silang nakakita na ibang lokasyon para muling mag-construct ng 6 kilometers concrete highway na muling magkukonekta sa Maitom at Lake Cebu. Sa ngayon mga lakay, pahirapan ang pagpasok labas mula sa Lake Cebu na isa sa mga landmark tourist destination sa South Cotabato at source ng livelihood ng mga tri people na namumuhay sa magitan ng pagtatanim at pangingisda. Ang mandato mula kay Secretary Dizon ay kabilang ito sa mga priority project na agad na umpisahan habang patuloy namang minomonitor ang reported na paggalaw ng lupa sa area kung saan nasa ibabang bahagi ng gumuhong highway ang lokasyon na nagpapatuloy na coal mining operation. Samantalang mga lakay, nakakaranas kami ngayon dito ng malawakang pagbaha sa Cotabato City, bunsod ng nararanasang buhos ng malakas na ulan sa kasalukuyan. Mula sa Central Mindanao, RH19, June Di Makutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Grupo ng mga magsasaka sa Tarlac, umaasa naman na matatapos na ang Balog-Balog Multi-Purpose Dam. RH number 15, Gray Sansano sa detalye.
Romel, nagpasalamat ang maraming mga magsasaka dito sa bahagi ng Tarlac. Sa katunayan, si Irrigators Farmers Association President Alfredo Magdangal ng Barangay San Isidro sa Lapas, Tarlac na 81 taong gulang, may 3 anak at nasa 37 taon na sa pagsasaka ang ikinabubuhay. Malaking tulong daw ito kung ito ay matatapos na. Isa sa mga prioridad ng tanggapan ng National Irrigation Administration ang pagtatapos ng naturang malaking dam na ito. Ayon kay Administrator Ed Gillian Jr. at itong proyektong ito ay personal na isinagawa ang inspeksyon at pagbisita ni Senator Win Gatchalian upang matyak na ang mga pondo raw na inilalaan ng ating pamahalaan ay naiilagay o naiilagak sa mga tamang proyekto. Batay nga sa naturang senador, mahalaga na matapos ito. Una, malaking tulong ito sa mga magsasaka at gayon na rin sa ekonomiya ng buong probinsya. Yan ang ating update. Ito, CRH25, Great Vera Sansano. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Grace. Magsaka na tinangkang iligtas ang nakuryenteng kalabaw patay sa Leyte. Report mula kay Jimmy Angay-Angay. Jimmy. Isang magsasaka nasawi matapos tangkain sa gipin na kuryenteng alagang kalabaw sa syudad ng Ormoc, Leyte. Kinilala ng PNP ang biktima na si alias Torning sa Sinta City Anyos magsasaka, residente ng Sitio Laray, Barangay Burok, Ormoc City. Nangyari sa rin alas 9 ng umaga sa Purok 6, Barangay Bantigi sa naturang syudad. Sa investigasyon ng PNP, ang biktima ay kukunin na sana kanyang alagang kalabaw para gamitin sa pag-araro sa bukid matapos makakain ng damo sa naturang lugar. Nang makita ng biktima, nagkabulbol ang lubid ng alagang kalabaw dahil aksidente na kuryente sa live wire na nag-uugnay sa submersible water pump na nilagay ng barangay. Dahil dito agad na lumusong sa tubig ang biktima at dito na kuryente at dahilan ng agarang pagkamatay. Ang Sinab Crime Operative ng PNP agad naman na rumisponde para magsagawa ng investigasyon. Sinabi ng anak ng biktima na talaga aksidente lang ang pangyayari. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mahigit naman sa 4.1 milyong pisong halaga ng tanim ng marijuana winasak sa lalawigan ng Benguet. RH number 41, Romy Gonzales. Lakay, Romy. Matagumpay ang naisagawa na isang araw at magkaiwalay na marijuana eradication operations ng mga operatiba ng Police Regional Office Cordillera Administrative Region matapos madiskubre ang higit 4.1 milyong pisong halaga ng tanim na marijuana sa lalawigan ng Benguet. Sa kibungan 10 plantasyon na natamnan ng 7,650 fully grown marijuana plants at 20 kilo ng marijuana leaves at fruiting tops na may kabang standard drug price na 3,930,000 pesos ang natagpuan sa Barangay Badeo at Barangay Takadang. Dagdag pa rito ang isa pang plantasyon na natamnan ng 750 fully grown marijuana plants na may standard drug price na 150,000 pesos ang nadiskubre ng mga operatiba ng PNP at PDEA sa Barangay Kayapa, Bacon, habang nadiskubre naman ang 250 fully grown marijuana plants na may standard drug price na 50,000 pesos sa isang communal forest sa Barangay Pongyan, Kapangan ng mga operatiba mula sa Kapangan Municipal Police Station at PDEA. Agad na binunot at sinunog ang mga natuklasang marijuana habang ilang samples ang dinala sa Regional Forensic Unit Cordillera para sa qualitative test habang patuloy ang sinasagawang investigasyon upang matukoy ang iba pang posibleng plantasyon sa mga kalapit na lugar at mapanagot ang mga nasa likod sa illegal na pagtatanim nito. Ito si RH41 Romy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Lakay Romy Gonzales. Magandang hapon, Sir Els Bartolome. Kumusta ka na? Ayan, kay dating PNP Chief Nick Bartolome. Yan po kaban po ng DZRH Rapido Hataw Balita. Hindi po mga lingkod, mga kaibigan, sina Ray Sibayan at Romel Fertes. Para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pilipinas ang oras, alas 3:02 ng hapon. RH! Tinesting, sinuri,
siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial